Matapos ang rigodon sa Senado na nauwi sa pagkalas ng Liberal Party o LP Senator sa supermajority, nagpulong ang LP kasama si dating Pangulong Noynoy Aquino. Payo raw ng dating Pangulo, panahon na para marinig ang boses ng LP sa Kongreso. May report si Bernadette Reyes. That the position of the Senate President pro tempore be declared vacant. Isang araw matapos ang rigodon sa liderato ng Senado, agad nag-closed-door meeting ang Liberal Party. Dumalo ang mga miyembro nitong senador na tinanggalan ng committee chairmanship. Naroon din ang kasalukuyang chairperson ng LP na si Vice President Leni Robredo at Chairman Emeritus na si dating Pangulong Noynoy Aquino. We agree that the party president will articulate. No? And I just want to add that I agree with what the party president will be saying. Tingin ng mga senador ng LP, inalis sila sa pwesto dahil sa kanilang pagkontra sa ilang polisiya ng Administrasyong Duterte. Ibig sabihin ba, pag ikaw tumututol sa ilang mga patakaran, gusto mo nang pabagsakin yung gobyerno? Hindi rin. Nasa demokrasya tayo Ang payo raw ni dating Pangulong Aquino sa mga kapartido. Basic guidance niya is it's about time na we speak up. It's about time na marinig uli yung mga boses ng LP. Ang sabi kahapon ni Senate President Coco Pimentel, ang dahilan na rigodon ay para mas maayos na umusad ang legislative agenda ng Senado. Pero pagbubunyag ni Senador J.V. Ejercito na miyembro ng mayorya, samaan daw ng loob ang pinag-ugatan ng rigodon. Karoon kami ng caucus, which is supposed to be confidential. A few minutes after kami nag-caucus, ay lumabas na kaagad with in full details. No? So masama talaga ang loob ng marami sa mga majority senators. Ang tinutukoy ni Ejercito ay ang caucus kung saan napagdesisyon ng muling buksan ang pagdinig ng Senado sa di umano'y Davao Death Squad dahil sa pagbaliktad ng testimonya ni Arturo Las Cañas. Tingin ni Vice President Leni Robredo, gumanti ang administrasyon dahil sa naging resulta ng botohan sa pagpapatestigo kay Las Cañas. Gaya ng sinasabi ng mga senators kanina na parang after bumoto sila, para buksan, para dinggin ng Senado yung Las Cañas testimony, dun sila nakaramdam na parang mangyayari nga yung nangyari kahapon at nangyari nga. It depends on the Senate whatever actions they take on Mr. Las Cañas. Malacanang respects the independence of the Senate and does not interfere in its internal affairs. Samantala, hindi malayo magkabalasahan din sa liderato ng Kamara. Ang sinabi ko, chairmanship at saka yung deputy speakers. Aalisin niyo po yun? Papalitan. Should they stay in the supermajority kung papalitan? Oo, bakit naman hindi? Isa lang naman yung hindi namin mapagkasunduan. Pero saka na raw pag-uusapan ng LP kung aalisin din sila sa supermajority sa Kamara pagkatapos ng botohan sa death penalty bill. Pinuna naman ni Albay Representative Ed Salagman ang anyay pagpapagamit umano ni Pacquiao kay Pangulong Duterte. Si Pacquiao ang nagmosyong tanggalin sa pwesto sa Senado ang mga LP senator. Sa bahay rin daw ni Pacquiao nagdesisyon ng mayorya ng Senado tungkol sa rigodon. Sa boxing arena, meron siyang roads. Sa session hall ng Senado, meron din siya. Palagay ko, no less than the president. Unfair to the president, unfair to the administration. Wala silang kinamit. Bernadette Reyes, GMA News.